Sige po, upunat po tayo. Salamat po kay Lord sa bawat isa. Basahin lang po natin uli yung ating theme ngayong taon na to, John 14:15. Ang sabi po doon, if you love me, you will keep my commandments. Okay? So ang Lord po, may mga inuutos po siya sa atin. At sa oras po na ito, ay bibigyan po natin ng dagdag na impormasyon ang bawat isa patungkol po doon sa mga programa po ng ating church na ating pong tatrabahuhin ngayong taon na ito na darating sa 2026. Nung nakaraang linggo ay binanggit ko po yung pong pangunahin sa ating programa, yung pong groupings. At ngayon naman po ay babanggitin ko pa yung iba pa na kasama po sa ating programa. Ang dagdag na mga programa pa po natin na tatrabahuhin, okay, isa-isahin ko na lang po. Una, yung pong ating prayer altar. Dito po sa programa na ito na prayer altar, nire-request nating lahat ng members ng ating church ay magkaroon ng family altar, yung bawat pamilya, at yung individual naman ay magkaroon ng individual altar. Ibig sabihin po, instead na pupunta po tayo dito sa church para gawin po natin yung tinatawag po na prayer meeting, nire-request po natin na yung bawat pamilya ay magkakaroon ng prayer meeting doon sa bahay nila at yung bawat individual ay magkaroon ng prayer meeting doon sa kani-kanilang mga tahanan na tinitirahan. At yamang wala tayong itinakdang gawain ng araw ng Friday, kasi po yung ating worship night ng Friday, nilipat na lang po natin ng once a month na gawain ng every first. Hindi na natin ginawang fourth kasi every fourth yung pong prayer and fasting, medyo pagod na po yung iba. So yung pong ginawa natin, nilipat na natin. Kaya po, minumungkahi natin ang bawat isa na yung Friday ang gamitin natin. Pero hindi po ibig sabihin na kung hindi nyo magagawa ng Friday ay hindi nyo nagagawin. Hindi po, minumungkahi lang natin na since yung pong araw na yun ng Friday ay bakante po yung ating activity as a church, ay nire-request natin at ine-encourage natin ang bawat isa ay doon yun gawin. Pero depende pa rin po sa setup ng inyong family. Basta ang request po natin is bawat pamilya, ipagpe-pray po nila yung kanilang family needs at isasama nila yung needs ng ating church. At napapansin nyo, mga kapatid, sa ating pong mga announcement, yun po yung ilan sa mga pwede ho ninyong isama sa inyong mga prayer para sa ating pong church. At yun din pong mga nagiging testimony, pwede nyo ring isama po yun. So, ulit po, hindi po ibig sabihin na hindi po ito magagawa ng Friday ay hindi na kayo magpe-pray. Ang importante po, sa loob ng isang linggo, bawat pamilya magkaisa, magkasundo na meron silang araw na sila ay mag-gather as a family para sila ay mag-pray. Hindi lang yung kanilang pamilya ang ipagpe-pray nila, kundi lalo tigit yung ating pong simbahan. Yun po yung una. Pangalawang gusto kong maintindihan po natin na ating magiging programa na tatrabahuhin po natin next year ay every fifth Sunday po magiging ating Thanksgiving Day. Okay? Every fifth Sunday. Okay, ang mga fifth Sunday po ay naka-schedule ng March 29, May 31, August 30, at saka November 29. Mga Sunday po yon. Ang ating magiging sistema noon, programa po, maglalatag po tayo ng lamesa at i-request natin na wala muna pong online service ng araw na yon. Pero i-request natin na mag-documentation po yung taga-media. Tulad ng dati, ang simbahan po natin, maghahanda ng merienda as usual,
Pero himukin po natin. Ito po, kaya nga po, Thanksgiving Day. Himukin natin ang bawat pamilya o bawat grupo, depende po sa mapag-usapan nyo, na magdala din po ng food to share. Pero merienda po. Okay? Yung sa Sunday na darating, ayan, as much as possible, ang nire-request natin, ang ating dalin po ay ulam sa kakanin. Okay? May lamesa po tayo uli noon sa araw na yun. Okay, meron tayong exchange gift, meron tayong raffle, meron din tayong kainan. Kaya please, bring food to share. Ang simbahan po ay meron po siyang i-prepare na bopis doon sa mga mahilig sa bopis. At parang si Pastor Malu ay magluluto din po. Mayroon din po nagbigay ng konting amount para po baka makabili din po ng, hindi ko lang alam kung ano tawag doon, pero ano tawag doon, Malu? Yung pinapaluto. Puchero, ayun. Yung puchero daw po. So, yun po yung gagawin natin sa araw na yon. Ngayon, ang pinaka-highlights po nun, since na ito po ay Thanksgiving Day, pero at the same time ay Family Day, ang gagawin po natin, yung bawat pamilya po, no, sila po yung magagather at magpe-pray. Pero pagkatapos nilang manalangin, hindi naman po mahaba, hahanap sila ng kapwa nila pamilya, lalapitan nila, at magkakaroon po ng panalanginan din sa isa't isa. So, yun po yung gagawin natin. Now, yung mga individual naman, ay yun din po yung gagawin nila. Hanap sila ng individual din, and then they will pray individually and pray doon sa kanilang naging kapartner. Yun po yung mangyayari sa darating na March 29 hanggang sa iba pang mga araw. And then, ang pangatlo po nating programa pa na tatrabawin natin, na inumpisa na po natin, yung pong Bible study every Wednesday. Alas 7 po ng gabi. Iniimbitahan natin ang lahat, pero nire-request natin yung mga group leaders at saka mga small group leaders na daluhan po ito. Dahil makakatulong po ito sa kanila para doon sa kanilang mga inaalagaan po na mga SGMs. Okay? At saka mga SGLs. Pang-apat po natin ay yung pong ating prayer and fasting. Ito po ay gagawin natin every fourth Saturday ng bawat buwan at may panalangin ng alas 7, alas 10, alas 1 at alas 4. Again, na-open po natin ito sa lahat, pero nire-request po natin na yung mga pastor ay maglaan ng panahon. At salamat po kasi yung parang napag-uusapan din po sa groupings na meron din pong silang pag-iingganyong yung ibang mga taga-grupo ay dumalo. Maganda po yun kasi bawat oras, halimbawa alas 7, ganito natin yan po-focus, pwedeng sa bansa, alas 10, alas 1, alas 4, pwedeng ang alas 4 ay para sa mga outreach churches, yun. Ganun po yung gagawin natin. Okay? And then yung worship night po natin, yun po ang kasunod na programa po natin, ito po yung nilipat na po natin ng unang Sabado. So sa darating pong Enero na natin to sisimulan. Ayan. Para sa lahat po, yung pong imbitasyon, pero again, nire-request natin yung mga outreach pastor na dumalo po ng araw na yun. Okay, ang dagdag po na programa po natin ay yung Pastor's Appreciation Day. Okay, tuwing church anniversary po ng mga outreach at maging ng main church, sisimulan po natin ito sa darating na Enero. So yung contact persons, ang mag-i-initiate nito, sa outreach po yun, para yung mga members ay mag-participate. Pwede makahingin ng tubig.
Ayan. Pasensya na po sa... Ulitin ko lang po. Pastor's Appreciation Day. Tuwing church anniversary ng outreach at main church. Sisimula ngayon darating na Enero, yung contact person ng bawat outreach ang mag-initiate at kanya pong imukin yung mga members na mag-participate. Sa main church naman po, yung mga group leaders yung mag-initiate at mag-encourage sa mga members to participate. Okay, yun po yung mga program natin. Okay, isa-isay natin uli. Okay? Okay, ang una nating program, yung groupings po. Ngayon, yung binanggit ko ngayon, prayer altar, Thanksgiving Day, Bible study, prayer and fasting, at saka worship night, tapos Pastor's Appreciation Day. Okay, yun po yun, mga ano natin. Ngayon, ito naman po ay para sa information ng bawat isa. Meron po tayong mga changes sa mga MC at saka sa worship leaders. Okay, ito po ay mag-uumpisa sa Enero. Yung bagong listahan po natin ng mga MC, si Angel po yung unang Sunday, si CJ po yung second Sunday, si Jessica po yung third Sunday, si Sheena po yung fourth Sunday, at si Aina po yung fifth Sunday. Okay? Si Aina, ayan. Okay. Yung bago naman pong listahan natin ng mga worship leaders, yan, per Sunday po natin, si Pastora Isa na. Yung second, no, magpapalit po sila ni Jessica. Si Jessica yung second, si Pastora Malu yung third, si CJ po yung fourth. Tapos yung fifth Sunday po natin ay si Angel at saka si Sheena. Tapos si Michael po, bibigyan po natin siya ng panahon ng February, April, June, August, October at saka December. Okay, yun po yun. Okay, mga information po ito. Pangatlo, ang bagong group leader ng children ay binalik na po natin kay Sister Lee. Okay, simula sa Enero, ang mangyayari din ay ililipat na rin natin siya sa women's group. So, i-welcome siya ng mga women sa January. And then, ang bagong group leader ng young adult o yung dati po nating young pro ay ibinalik din natin po kay Ruth. Kaya lang meron po siyang mga nire-request. Kaya ipag-pray po natin. Pag-pray po natin yung young pro kasi sa darating na December 28 ay tatanungin ko po uli sila kung ano po yung kanyang naging desisyon. Okay? So, yun po yung pag-pray natin. And then, panglima, ito naman po yung magiging tutulungan ng mga grupo. Ano? Ang grupo na tutulong po sa children, ang hihimukin na po natin na tumulong sa kanya ay ang mga women. Okay? Ayan. Narinig na po ito kanina ni Sister Diane. So, kwento na lang niya doon sa mga kasama niya kay Ate Ping. And then, pang-anim, ang media ay patuloy na tutulungan ng young adult. Yan po ay under prayer pa rin kasi medyo nagkakaroon po sila ng ano doon kung kukunin ba ni Ruth yung responsibility or kung iba yung maghahawak at kung merong ibang gustong humawak. Kasi yun po, meron pa po silang pagde-decide doon. So, pero as is mo na yon na sila po yung tumutulong sa media natin. Okay? Pang-pito, ang group na tutulong po sa ushers, ayan, kay Lani at saka kay ay bahala po yung mga youth sa inyo. No? Ayan, mag-i-schedule si group leader ng youth kung sino papatulungin sa inyo na kabataan. So, ayan. Balita ko si Pia ay kasama na doon sa kabataan. So, baka mamaya magulat kayo si Pia nandoon na sa kumakamay po. Di ba? Sabi ni Luther, bakit si Pia lang? Dapat kasama din ako doon.
Ayos yun, router, di ba? So, ayun po yung mangyayari. And then, ang grupo ng mga kalalakihan pa rin po yung maglalagay ng silya. So, ayan, tandaan po ninyo mga at Brother Michael, medyo pwede ka na mag-schedule uli, no? Katulad nung dati. Ayan, tandaan na lang yung pagkaayos. At si Franz medyo meron lang sitwasyon kanina kaya ayan. Ayan. So bali siguro pag-usapan nila uli Ayun po ang grupo ng men. Sila yung taga lagay ng silya at tagalikpit po pagkatapos. Okay? May bago po tayong outreach na binuksan at sinimulan na po yun ni Pastor Luis. Although by BS pa lang po yung kanilang tawag doon. Pero sa December 28 po, i-inaugurate po natin ito. At dahil po doon, pagdating po ng Enero, si Pastor Luis po ay ililipat na rin po natin sa mga kalalakihan. Ganun po yung schedule. And then, meron din akong bagong schedule po ng visit doon sa mga outreach. Ang buwan ng Enero, March, May, July, September, ay inilaan ko po sa Pinagbuhatan tuwing unang linggo, Greenwoods tuwing ikatlong linggo, at North Signal tuwing ikaapat na linggo. At ang buwan naman ng Pebrero, Abril, Hunyo, Agosto, at saka Oktubre, ay inilaan ko naman po sa Malbar, unang linggo, San Pedro, pangatlong linggo, at ang Bagong Bayan sinama na po natin, pang-apat po siya na linggo. At meron din po akong once a month na pagpunta po sa Marinduque, at ang pwede pong magamit doon, at yamang pumupunta po doon ng medyo gabi, ay yung second Sunday ko po, pwede ko pong ilaan doon. At ang bagong schedule po ng mentoring, ito po yung next na magiging meeting ko po doon sa mga group leader at saka mga ibang mga pastor. Ang bago ko pong schedule ng mentoring ay tuwing Sunday na po ng 8:00 ng umaga. So may meeting, meron ding mentoring. So ang buwan ng Enero, Marso, Mayo, Hulyo, Setyembre at Nobyembre ay inilaan po natin sa yung unang linggo sa mga outreach pastors, yung ikalawang linggo dun sa mga group leaders, yung ikatlong linggo dun sa worship team, at yung pang-apat po ay sa ushers. Okay? At siya nga pala, yung mga ushers, kung tutulungan kayo ng youth, pero pwede rin kayo mag-recruit ng inyong mag-recruit din kayo ng inyong kasama. Ang buwan naman ng Pebrero, Abril, Hunyo, Agosto, Oktubre at saka Disyembre ay inilaan naman natin yung unang Sunday sa youth group, second Sunday sa young adult. Ayan, sana mapatuloy sila. And then yung pong third Sunday natin sa men's at yung fourth Sunday naman ay sa women's. 8:00 po yun ng umaga. Okay? So punta na po tayo doon sa aking personal request. Ito po yung medyo serious ng konti na. Okay? Hindi na lang basta impormasyon, kundi ito po yung binubuksan ko po yung aking puso sa inyo. Una, hinihikayat ko ang bawat members na mag-volunteer para matugunan yung iba pang ministerial at practical needs ng ating church. Pag sinabi nating practical, kasama po dito yung paglilinis natin every Saturday and Sunday. At kasama rin po yung pagluluto ng merienda. Kung napapansin nyo na medyo patuloy, pare-pareho po yung natin, kasi yun po yung alam lutuin. Nung pong, baka po meron pong magbo-volunteer na meron po siyang ibang pwedeng lutuin na merienda. Ayan, welcome po yun. And then, encourage din natin na magkaroon ng mag-volunteer din na magre-repair, maintenance ng ating electric fans, aircon, sound system, electrical, at saka yung roofing natin. Tumutulo po dito sa may bubong na ito po. Pagka po malakas ang ulan, ayan, may mga timba po dyan at palanggana. And then ministerial naman po, ito mag-volunteer po kayo as ushers. Yung mga usher
nasa ushering ay pwede po kayong mag-recruit. Tapos yung sa worship, pwede rin kayong mag-recruit ng mga musicians and singers. Okay? At ina-encourage natin yung sa children na yung mga Sunday school teachers ay mostly yung mga women, ina-encourage natin na mag-volunteer po sila doon sa At yung pong lahat ng gusto mag-volunteer doon sa mga nabanggit ko po, ay lapit lang po tayo sa ating secretary at magpatala po tayo kay Chelsea. Ayan. Pangalawa, na akin pong gustong ipamanhik sa inyo, hinihikayat ko din ang bawat members na suportahan po yung financial needs ng ating church. Pwede ninyo po itong gawin sa 3 kaparaanan. Una, pagbibigay ng inyong mga tithes. Tulad ng sabi sa Malakay 3:10, sabi, bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house, and test me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. So, subukan po natin ang pag-iikapo. Kasi po, ito po ay kalooban ni Lord at mabuti po ang nagiging epekto nito doon sa sumusunod sa bagay nito. Pangalawa, yung pagbibigay ng inyong offering. Tulad ng sabi sa Luke 6:38, sabi, give and it will be given to you. They will pour out into your lap a good measure, pressed down, shaken together, and running over, for by your standard of measure, it will be measured to you in return. Okay, gusto lang po nating linawin, mga kapatid, yung pong ating papel na nasa loob po ng ating offering envelope, may nakalagay po doon na tithes, may nakalagay po doon na offering. Kung ang ibinigay po ninyo ay tithes, isulat nyo po doon sa tithes. Kung ang binigay nyo po ay offering, isulat nyo doon sa offering. Kung ang inyong ibinigay ay hindi po tithes pero offering, huwag nyo pong ilagay doon sa tithes. Sa offering nyo po ilagay. Yun po yung ating pagmumungkahi. Ayan. At gusto din nating sabihin na maliban doon sa dalawa nating nabanggit, pwede rin po tayong magbigay ng extra. Kasi ang ating pong church ay meron din po siyang iba pong mga programs. Meron tayong mission, children, youth, worship, at saka yung ating scholarship. Okay, baka mga Enero na po natin maibigay yung sa scholarship, yung pinaka-last time na ating pagbigay sa kanila. At dito po, mapapansin natin, mga kapatid, na malinaw yung sabi ng 2 Korinto, chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So dito malinaw po yun na kapag ka ikaw ay nagbigay ka ng tithes mo, nagbigay ka pa ng offering, tapos bibigyan ka pa ng Lord ng pagbigay na extra dahil nga po pinili mo yung Meron lang po tayong reminder. Ang una, mag-try munang mag-offering yung hindi pa magawang makapag-tithes. Pero sana subukan ninyong mag-tithes dahil mas makakatulong ang tithing sa laki ng financial needs ng ating pong church. At pangalawang reminder, at dinidiscourage ko po ang giving ng extra doon sa hindi pa po nasubukang magbigay ng tithes. Subukan muna nating mag-tithes. And then kung hindi pa natin kaya mag-tithes, mag-offering tayo, pero wag muna tayong maglagay ng extra doon sa ilagay na natin doon sa offering yung gusto nating ilagay doon sa extra. Doon na lang natin para maging generous offering yung ating binibigay. Yun po yung aking personal na encouragement sa bawat isa. So okay, tatapusin na po natin ang ating naging discussion. At ito po yung mga paalala mula sa salita ng Lord. Pag binasa nyo po, mga kapatid, ang 2 Corinthians chapter 9 verse 15, makikita nyo po doon yung indescribable gift. Alam naman po natin na
si Jesus po yung indescribable gift sa atin ng ating Father. Amen po ba yan? Amen po ba yan? At malinaw po yan sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So ngayon pong Pasko, ng pagdiriwang natin, ang pinakadiwa po ng Pasko, mga kapatid, ay hindi po pagbibigay. Ang diwa po ng Pasko ay ang pagsilang ng tagapagligtas na si Jesucristo. At kung kayo po, tinanggap nyo na si Jesucristo bilang inyong tagapagligtas, tayo po yung may karapatang magdiwang ng Pasko. Amen? Dahil natupad po sa atin yung dahilan kaya si Jesus po ay isinilang. Nung tinanggap natin siya at ginawa natin siyang ating tagapagligtas. At yun po yung nangyari sa bawat isa sa atin. Amen? Pwede ho ba nating palakpakan ng Lord sa kaligtasan na ating natanggap? At gusto natin ipaalala sa bawat isa na yung lahat ng naliligtas ay pinagkakalooban po ng Lord ng isang espiritual na pamilya. Na kung saan gusto ng Lord, doon po siya lumaki spiritually at doon po niya gamitin yung pong kanyang mga talents and abilities. Malinaw po ang sabi ng unang Pedro 2:5, sabi rito, "Kayo rin naman, na gaya ng batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang magandog na mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo." So kanina po, mga kapatid, ginawa natin to. Bilang isang spiritual na templo ng Panginoon, kanyang mga batong buhay, tayo nag-offer kanina ng ating mga handog. At napansin niyo po ba yung pagtugon ng Holy Spirit sa ating ginawang handog? Kasi yun po yung ating ginawa kanina. At itong pamilyang ito, ibinigay ng Lord to sa atin. Amen? Amen? Tingnan niyo po yung nasa kaliwat kanan niyo. Yan ating spiritual na pamilya. Amen? Meron tayong pamilya, physical, pero meron tayong spiritual na pamilya. Amen? Hello? Hello? Ayan. Alam nyo, mas higit pa po yung pong espiritu kaysa sa dugo. Pag pinag-aralan nyo po yung tunay na kahulugan. Ngayon, tayo din naman po ay nanaligtas, ay binigyan ng Lord ng spiritual family to belong, na gusto niyang ating i-build using our spiritual gifts. Malinaw po yan sa Efeso 4, verse 12. "Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia." Okay? Hindi po yung INC ang Iglesia. Tayo po yun. Amen? Amen? Tayo po yung Iglesia. Yung church. Ang tawag po doon, Ecclesia. Tayo po yun, mga kapatid. At tayo po, mga kapatid, ay inatasan ng Lord na i-build po ito pong ating pong church. Amen? Amen? So kaya po meron po tayong mga ministry. Meron po tayong mga pagkakataon na kung saan ang bawat isa ay binibigyan po. Kaya meron tayong encouragement. Okay? So sana po malinaw yon. So binigyan tayo ng spiritual family to belong na gusto niyang ating i-build using our spiritual gifts and also practice God's love sa isa't isa. Okay, tingnan niyo po yung inyong katabi. Ano po ang sabi ng Lord? At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Amen? Kumakanta si worship leader ng may pagmamahal. Tumutugtog si musician ng may pagmamahal. Nag-ayos ng silya
yung nag-ayos ng may pagmamahal. Lahat tayo po, nakaupo tayo dyan, nakikinig tayo, pumunta tayo dito dahil tayo po ay may minamahal, kundi ang ating Panginoon. Amen? Amen? At itong love na to, mga kapatid, ay hindi lang po natin to ini-impart sa isa't isa, kung hindi lang po natin pinapractice sa isa't isa, kundi pinapaalalahanan tayo na ito po ay in-impart sa atin ni Lord. Sabi ng salita ni Lord, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi po, mga kapatid, magiging problema sa church natin na siya po ay mag-grow, na siya po ay mag-mature, at siya po, mga kapatid, ay maging influential and powerful kung ang bawat isa ay palaging niyang i-remind ng sarili niya, magagawa ko yung pinagagawa ng Lord sa akin kasi in-empower na ako ng Lord, ng Kanyang love, ng Kanyang Holy Spirit. At binigyan niya ako ng ability para makapaglingkod sa Kanya. Amen? Amen? Pero tandaan po natin ang pakuling paalala at tayo din ang binibigyan ng Lord ng desire to do something for His glory at gumagawa siya ng opportunity ng expression ng desire na iyon at ability naman once we act in obedience. Meaning, mga kapatid, in-empower ka ng Lord ng love. In-empower ka ng Lord ng spiritual gifts. Binigyan ka ng Lord ng ability. Nilagay ka sa isang lugar, itong church na to. Pero mga kapatid, lahat ng iyan, mawawala ng kabuluhan kapag ka, kapatid, yung opportunity na binigay ng Lord sa iyo, hindi ka tumugon. Amen? 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 Tandaan niyo mga kapatid, si Lord po ang naglalagay ng desire, pero ikaw yung aakto base dun sa desire. Di ba? Minsan, punta ka ng grocery, may nahuhulog na mga bagay. Yung iba, nilalakpasan lang yan. Pero nung makita mo, ano? Pinulot mo, binalik mo. Ano ibig sabihin nun? Nagkaroon ka ng desire na ibalik. At ano ginawa mo? Binalik mo nga. Amen? 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 So mga kapatid, ang kapangyarihan ay nandoon sa ating pagpapasya. Amen? Hello? So, ano man po, mga kapatid, ang maging balakid, ano man po, mga kapatid, yung maging puwersa, nagnanais pumigil sa atin, kapatid, mawawalan nyo ng kapangyarihan once na ikaw ay nagpasya. Once na sinabi mo, hindi. Kahit ang daming hadlang, kahit ang daming sagabal, gagawin ko pa rin. Amen? Amen? So, tumayo po tayong lahat at ipanalangin natin na tayo'y tulungan ng Lord. Na yung